ko ba may warrant of arrest? At ang kaduda-duda doon sa sinabi niya, kailangang mag-coordinate tayo sa Interpol dahil may mga fugitives tayong kailangang makuha. So ano yun? Quid pro quo? Kinolateral mo ang dating Pangulo para makuha itong mga fugitives na ito. Sino kaya yung mga fugitives na yon na worth more than a previous president? These are signs that, you know, any moment we might just have a redeclaration of martial law. Is it good for the country? No, it's not. Is it good for the Marcoses? No, it's not. But I think that is the only way they can rein in people, because the alternative is a different one, which I think no one would want that to happen. It's just that you were given 3 years, and this country is not moving any direction. Nung araw mismo, nung paghuli, ano yung naging reaction mo muna doon sa pangyayari na yon? Kasi galing kami ng Hong Kong noon kasama pa namin si FPRRD, kasama namin ni Boss Dada, nauna kaming nanoodcast pa. Ipinapubliko pa kasi wala ngang plano ang dating Pangulo sa kabila ng mga maling impormasyon na kesyo siya tatakas. Brinodcast harapin niya at hindi siya natatakot, kumbaga brinodcast pa kung kailan siya uuwi. Actually, napaaga pa nga ang kanyang pag-uwi. Prof. Alam mo, Admar, ang medyo nakakalungkot dun sa nangyari, hindi man lang pinalabas sa eroplano. Parang nung nakita ko, sabi ko, ano kaya ang mangyayari nito? Kasi ang nasa isip ko, pumasok sa eroplano, tapos hinanap, tapos inakos, no? Galing siya ng travel, siguro naman relasyon pantao yung pauwiin mo siya, at dyan sa eksenang pinapakita nyo, sinabi ang masusunod, pauuwiin ko muna kayo, makapagpahinga at magkuha ng maleta, kasi hindi ordinary Hong Kong tapos dadalhin ka kaagad patungo sa The Hague. So yun yung una. Kung ang sinasabi ng mga leader na politiko, orderly at peaceful, bakit dapat, di ba, ang unang-una, pakitaan mo ako ng kopya ng kung ano yan, kung ICC warrant of arrest ba o Interpol. Yun hindi malinaw. Pangalawa, tinatanong ng iyong gustong kasuhan, ano ba ang kaso ko? Diba? Natural yun. He being a former prosecutor, gusto niyang malaman ano ang kaso ko at saang korte may ganyang basic. Yun yung mga basic. Kaya nga sabi ko, itong procedural problems na nangyari kay dating Pangulong Duterte, hindi yan isa sa tabi ng ICC. Kasi lumalabas from the very start, political persecution yung nangyari. Tapos hindi siya sinabihan na, tanong siya ng tanong, saan nyo ba ako dadalhin? Diba? Critical rin yun. Kasi kung ina-arrest mo siya, ibig mong sabihin, ang tayo sa Pilipinas, ay hindi kaya ng mga korte natin na, di ba? Kailangan kasi yun dun sa procedure ng ICC. The domestic courts will have to find ano ba ang kinakaso natin sa kanila. Ang sinasabi ng iba, hindi daw makakapag-file at hindi daw makakahingi ng tamang desisyon. Ba't nyo pinangungunahan ng korte? Diba, ang mga Marcoses, ang tagal na ng kaso na nanandigan, nasa ombudsman, yung iba napapawalang sala, yung iba the court finds them guilty. Yun ang ating korte, no? Hindi naman pwede na ang isang dayuhan papasok sa Pilipinas para arestuhin ito, special pa kasi dating Pangulo.
So yun yung parati kong dinidiin, may failure ba ng judicial system sa Pilipinas? Kitang-kita naman natin ang sagutan napakaganda at sinusundan ng tao. Bakit ko sinasabing political persecution? Kasi nakita mo naman, kailangan magmadali. Kasi kung titingnan nyo yung flight manifest, 1:30 a.m. pa yon. Bakit gustong ang pangalawang nakakagulat, ang presidente ay nagsalita through a presser pagkaalis niya. 'Di ba? Yun yung kuwan na bakit hindi ka pwede magsalita habang nandito? Bakit hindi mo i-explain, no? Nadala lamang ay mga yung sa eroplano, yung prosecutor, nung umaga yung prosecutor, tapos lahat pulis na. At ang nakakalungkot diyan, Admar, nasa base ka ng military base under the AFP. So ang tanong ko, mas naghaharing uri pala si Torre at ang gates surrounding Villamor ay naandon ang kapulisan. Parang maling-mali yung mga nangyari na yan. Pakita ba yon? Parang ang lakas naman ng ICC, ng Interpol na kayang manduhan agad-agad ang gobyerno ng Pilipinas, kasi biruin mo, hindi na pinauwi ng bahay, hindi na tiningnan, pinag-aralan yung procedure ng pag-aresto, dire-diretso gumamit pa ng private plane, private jet na malimit na ginagamit ni Pangulong Marcos Jr. Napaka makapangyarihan naman, pero laging iginigit yung soberanya natin diyan sa South China Sea laban dito sa China, pero dito tiklop agad. Oo, tama ka doon, Admar, no? Ang isa pa dyan nakakaduta, bakit private plane? So, chartered. Sinong may-ari? Ang balita ko, may-ari niya na si Speaker Romualdez, no? Bakit kailangan yung ilipad ka agad? Tapos, ang hindi napakaklarado, nung humarap ang Pangulo, sinabi niya na red notice at nag-coordinate siya sa Interpol. Kasi sabi niya, member tayo ng Interpol at may NCB, yung opisina dito sa Pilipinas. Kaya red notice ang ginamit. Akala ko ba may warrant of arrest? At ang kaduda-duda doon sa sinabi niya, kailangan mag-coordinate tayo sa Interpol dahil may mga fugitives tayong kailangang makuha. So ano yun, quid pro quo? Kinolateral mo ang dating Pangulo para makuha itong mga fugitives na ito. Sino kaya yung mga fugitives na yon na worth more than a previous president? No? Explanation niya yan. Maraming kumakalat na ang sinasabi fake news daw yon. Hindi ho. Pakinggan ho nyo ang Pangulo. Kasi siya mismo ang nag-explain na yun ang dahilan. So kung yun ang dahilan, ano ba talaga ang dahilan? ICC ba? Kasi definitely ang ICC magtataka. Sandali lang. Kasi may desisyon ng ICC tungkol sa jurisdiction at bumoto 3-2 na wala silang jurisdiction. Yun yung under a different control number. Itong isang control number na basihan ng pag-issue ng supposedly secret na warrant of arrest at ginawa ng public, iba naman po yan. So, ang unang-unang kailangan tanungin is the jurisdiction issue. And the political persecution. Kasi kung political persecution yan, kaya mo dinala, gusto mong alisin ang Pangulo dito, alisin mo. Para tumahimik, kontrolado mo ang kampanya, kontrolado mo ang impeachment, kontrolado mo lahat. Hindi yan ang dahilan ay dahil sa mga victims ng war on illegal drugs. Ginamit mo lang siyang kasangkalan para maalis mo ang isang dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Boss Dada? Ano po kaya, Prof. Malu, ano po kaya ang magiging epekto nito? Una, sa ekonomiya natin. Pangalawa, sa yung image natin as a nation sa ibang bansa. Alam mo, Boss Dada,
parati na lang tayong napapalaot sa problema ng politika. Yung dati, nasasabi natin na ang ekonomiya na decouple na sa politika at kayang umusad ang bansa dahil sa economic inroads, no? Dati kung naaalala nyo, ang daming against dun sa IVAT. Pero nakita natin, ang IVAT ang nag-save sa Pilipinas. Pero ngayon, kung ang mataas nga ang koleksyon mo dahil sa IVAT, pero nakakain ng korupsyon, napakahirap yun, Boss Dada, kasi serbisyong publiko na ang naiipit kung nakakain ang pera ng bayan. Ano po, yung ating image sa ibang mga sa international community, sa tingin mo, ano kaya ang tapang pa man tingin natin nila sa China. Ang tapang natin sa China eh. Ay, wala na yan. Pero alam mo, ang good side nun, natuto ating mga kababayang Pilipino na nasa ibang bansa. Na-surprise ako dun sa Netherlands na lumabas sila kahit gabi, kahit na malamig. Oo. At nagsabi sila ng kanilang sentimiento. Ganon din yung nakukuha Pilipino abroad na tinatanong ano nangyari, bakit nagganyan ang ginawa. Sa tingin ko yung collective indignation na andon at nakikita natin yan hindi lamang dito sa Pilipinas, bagkus kung saang bansa merong Pilipino. So yun ang kagandahan kasi ang foreign media nagtatanong, who is he? What's happening? Who is this guy? So, and of course, pag tinanong mo who is this guy, sinasabi nila yung kwento na parte ng ligasiya ng Duterte. Kaya lumalabas tuloy, oh my, he's up with the Marcos. So, pag ginanon mo, nare-strengthen yung pananaw ng mga dayuhan tungkol sa Marcos at nai-strengthen rin. Can you tell me more about this guy? So may mga ganun kasi pag nakikita mo ang mga Pilipinong naggugrupo-grupo, kayo nakita nyo yan, di ba? Ang iingay, ang sasaya ng kwentuhan. So ang tingin ko doon, parang may rason sila para maramdaman muli ang pagiging Pilipino. Parang kagaya lang yan doon sa interview dati kay, di ko lang alam kung sino ba yung interview ng BBC ba yon, na ang daming pinupukol nila, parang si Trillanes ata or other na official dati, na pinupukol din na kesyo meron mga extrajudicial killing, tapos sinopla sila ng anchor doon na sinasabi, kung sinasabi niyong naging masama ang presidente, bakit mataas yung gradong ibinibigay sa kanya ng taong bayan? Oo, alam mo, Admar, na nabubuksan tuloy yung legacy niya. Napapag-usapan siya, di pa retirido na. Tahimik na. Hindi na kuwan. Pero ngayong dinala mo siya sa The Hague, people are talking about him. At natutuwa ako kasi yung recollection is very personal. Hindi yung sabihin mong, kasi taga Davao ka. Hindi. Very personal. Kaya siguro hindi worth it na magkaroon ng division sa atin. Pero kung ang babalikan tanaw mo ay yung nagawa niya, napakaganda yung sharing. Kasi mo na talagang kung ano si Duterte sa bawat tao, yun ang kinikwento nila. Dito po sa mga paliwanag din ng government side, no. Yung mga naalala natin yung sinasabi nilang 30,000 daw yung mga namatay. Di ba naalala natin na 30,000. Sige nga, ilabas ninyo kung sino-sino ba yung 30,000 na yun. Ano ba yung mga pagkakakilanlan nun? Kasi ang naglalabas lang din nun, ko din, yung mga makakaliwa din. At sila yung nagpapaingay, kinuha ng media, at yun din yung kumakalat, pati ng gobyerno ngayon. Yun yung ininsist ni Justice Secretary na nung tinanong siya ni Karen Davila sa isang panayam sa kanya na dumaan ba sa proseso ito, dumaan ba sa tamang proseso, binalik niya yung tanong, dumaan ba sa pagpatay agad doon sa 30,000? Alam naman natin, hindi pa nga napapatunayan kung ilan. And in fact,
na nalaman sa paghihimay ni Sas Rogando Sasot na doon pala sa arrest warrant, hindi nga 6,000, hindi 20, hindi 30, hindi 100 yung mga namatay. Ang sinasabi lang daw doon, at least 19 or alleged na mga magnanakaw at mga drug pusher ang namatay during 2011 to 2019. Isama na yung sa panahon ng pamumuno niya sa Davao City hanggang sa doon sa naging presidente siya. So hindi nagre-reflect din doon. So ito yung lumalabas ngayon ng mga inform Prof. Oo, Admar, alam mo, ang nakakalungkot dyan, palaki ng palaki yung numero. Parang wala na siya sa opisina, pero biro mo umabot ng 100,000. Meron ako nakitang document, 50,000. So tinanong ko, anong basihan nyo? Hindi ba dapat ang official account should come from the PNP? At dapat may folder sila at nakita nila ito namatay dahil sa operation, ito namatay dahil yun ang parating sinasabi si Kian. Ang alam ko yun, nakasuhan at ang pulis discharge. Hindi naman masasabi na walang ginawa. Di ba? Kailangan mo mag-file. Ngayon, kung natatakot kayong mag-file, ay kailangan pag-isipan to seek accountability kay Presidente ba o sa Chief PNP? Kasi ang tagal na eh. At saka gusto kong sagutin about death squad. Parte yon ng political narrative. Noong 2011, pumunta doon si Secretary de Lima para tingnan kung ano nangyayari sa Davao. Bakit? Kasi nababali-balita no natatakbo. So naghahanap sila ng record. Yun ang tawag namin sa aming industry, opposition. Ano ba totoo dyan? So para mo sabihin ng 2011, 25, that's a total of 14 years. Sana na protektahan nila yung file para talagang kung gusto mo talaga yung gawin, dapat yan ang ginawa ni Presidente Marcos sa unang araw ng pag-upo niya. Inalam niya ilan doon ang totoo, ilan doon ang nakasuhan, ilan doon ang naalasan ng mga pulis, di ba? Yun ang tama. Pero yung from Hong Kong, dalhin nangyari, hinarap yung mga hamon na yun. So yun yung mga reaksyon ng taong bayan. No, ngayon dito tayo kasi papalapit yung eleksyon. Sino po ang makakagain ng pogi points dito? Ang kasalukuyan bang administrasyon, pambato ng administrasyon, or sasang-ayon kayo dun sa sinabi ni Attorney Arnedo Valera na sinabi niya na political suicide itong mga nangyayari ngayon at mag-solidify lang yung magiging martir ang dating Pangulo. At the same time, magkakaroon ng kumbaga miscalculation ang nangyari sa hanay po sa administrasyon ng mga pambato. Oo, Admar, yung latest na nilabas ng Pulse number 1 si Senator Go. Yan ay nakuha hindi pa kasama ang March 11. So yung survey firms na gagawa ng kanilang survey around this time, medyo may makukuha kang pagtaas sa numero ng mga kaalyado ni Presidente Duterte. Napakahirap na kampanya, gumawa sila ng ganitong problema na hindi na-measure. Dapat yun mini-measure Dapat yun ano bang impact niyan. Ngayon, paano ka magra-rally? Paano ka mag-grand rally na nakita naman natin yung organic at spontaneous reaction ng mga tao sa iba't ibang probinsya? Paano mo dadalhin ng Pangulo? Dahil ang gusto ng Pangulo daw kasama siya sa lahat ng mga rallies. Pangatlo, kahit na nasa iyo ang pondo, nasa iyo ang makinarya, paano mo aayusin itong nararamdaman ng taong bayan na galit or indignity, no? Ako, ang tingin ko, nasa kanila ang makinarya. When I say makinarya, nasa kanila ang machine, no? Pagdadayain yan, mas lalo tayong magkakagulo. Meron ng isang kandidato na nagsabi, itigil muna natin ang kampanya. Si candidate
Norberto Gonzales, no? Sinabi niya, itigil muna natin ang kampanya at sa mahirap itong nagkakagulo tayo. Pag tinuloy-tuloy ito, kahit na sabihin mo ang tingin ng ibang tao, nahihirapan ang PDP, may 2 ka doon makapasok, may 5 kang makapasok, sa tingin ko, ang galit ng tao ang magdadala doon sa mga kandidato ng PDP sa Senado. Boss Dada, may ano ka pa? Tanong dyan bago. Tatanong ko lang kasi syempre alam naman natin ICC at nanliligaw tayo at maganda ang relationship natin sa bansang Amerika. And isa to sa mga pangunahing deklarasyon ni Pangulong Trump na lahat ng mga makikipag-cooperate sa ICC kalaban ng Amerika. Ano kaya ang magiging epekto nito sa relationship ng Pilipinas at saka ng Amerika? Alam mo, Boss Dada, that is something that needs to be resolved for the simple reason yung mga pangalan na nahanay kay Presidente Duterte hindi naman sinorender ng kanilang bansa. Perfect example is Netanyahu. Hindi siya sinorender ng Israel. So sa tingin ko at personal ang relasyon ni Presidente Duterte at President Trump, magiging paraan ito para siguro masettle yung problema. Hindi ko ibig na mag-intervene ang Amerika sa mga nangyayaring problema, pero hindi tayo tatahimik hanggat hindi na-resolve yan. Ang problema hindi naman nanggaling sa mga Duterte eh. Ang problema nanggaling sa Romualdez Marcos. So, yung solusyon niyan, alam nila na sa kanila rin manggagaling. So, kailangan ba nating mag-introduce ng third force, which is the US? Makikita mo meron ng mga sinasabi, nag-signaling na ang China, nag-signaling na rin ang Amerika. So nagiging concern ng parehong superpower ang nangyari kay Duterte. Sa ano nyo ba, ma'am, sa inyong pagsasaliksik, may mga may mga kaso na ba dyan sa ICC na yung kanilang yung may kasalanan na a-acquit or not guilty yung naano sa kanya na ibibigay? Wala ako. Siguro isasama ko yan sa research ko. Ang usually kasing nangyayari is tinitingnan ng maigi yung jurisdiction. Pag sa jurisdiction may problema, sinesettle na outside, no? Pero magre-research tayo tungkol dyan. Thank you po. Prof, merong post dito si Sas. Pakita lang natin yung paghahambing dito kay Tony Blair, British Prime Minister, at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sa post ni Sas, sabi niya dito, one of those responsible for the illegal invasion of Iraq, at least 300,000 real innocent Iraqis killed for an 8-year period, ICC hesitated to prosecute. Filipino President Rodrigo Duterte accused of ICC in its warrant of arrest of being an indirect co-conspirator for crimes against humanity for at least 19 and 12 alleged thieves and drug pushers from 2011 to 2019, now detained at the ICC. Ito ba yung sinasabi ni Trump na parang ginagamit lang yan, lalo na sa politika? Yan nga yung political persecution. Kasi kung titingnan mo, crimes against humanity, kung ititimbre mo, di ba ang Amerika, ang daming crimes against humanity yan. Ilan bang regime change ang ginawa? Ilan ba, yun na lang nasa isang kampo nila dyan by, I can't recall the name. It's a camp surrounded by a body of water na doon linalagay yung mga involved sa 9/11. No? Crimes against humanity.
ang humanity, marami, hindi lang Pilipino. Yung kaso na sinampa kay Presidente Duterte ng grupo ni Trillanes ay against Filipinos. 'Di ba? So dapat korte natin ang tumingin diyan. Ngayon, iba lang, siyempre na-internationalize mo, pumapasok yung mga grupo na hindi nagugustuhan si Duterte nung siya pinuno. So lalong nagiging complicated kasi hindi naman ang objective end maresolbahan yung 43 persons who were allegedly killed by the president. I mean, hindi ko maintindihan kung anong proof ang kanilang gagamitin to show na nag-direct si presidenteng patayin nyo yan, patayin nyo si Malutikia, patayin nyo si Admar, patayin nyo si Boss Dada. Hindi ko maintindihan kung anong preba ang meron ang Estado. Kasi ang Estado natin ang nagpapadala ng mga papel at proof. Diba? So, this is essentially a political persecution of the enemy of the president. Kasi may any chance kaya, mga partners, no? May any chance kaya na since ICC may final na kaso, tapos ang ano natin, ang defense natin is wala ni isang kaso na file sa kanya sa Pilipinas. Would there be a chance na ay dalhin niyo muna sa Pilipinas yan? Yeah, kumbaga parang dito, di ba? Boss Dada, ganun yung ganun yung requirement nila. Kasi tatanungin, napresenta ba sa iyo yung iyong complaint sa iyo na sa isang domestic court? 'Di ba? So kung walang prinisenta at wala naman talagang prinisenta, so may failure sa kanilang requirements, sa kanilang procedural requirements. At pag nagkaroon ng failure sa procedural requirements, tandaan natin ito it's a human rights court. So kailangan respetuhin rin ang rights ng dating Pangulo. Nakita naman natin, mabuti in this day and age, may cellphone na, na talagang na-cover yung ginawang pag-arrest sa kanya. Natatawa nga ako yung isang publication, ginawa pang storya yung binatukan ni Hanilet yung pulis. Nakita niyo naman kung paano kinuyog para paghiwalayin yung mag-ina sa tatay at asawa. Hindi ba yun inhuman? Kaya may malaking bukol nga daw, ma'am diba? Didemanda daw si Hanilet. Di magdemandahan. Ayun naman talaga ang right ng bawat isa. Demandahan nyo at kung makuha di ma-penalize o makulong. Yun talaga. Pero hindi patay ang hustisya sa Pilipinas. Gumugulong ito kahit napakatagal, kahit hindi mo halos maputi na ang buhok mo bago madesisyonan, pero gumugulong ito. Speaking parang sa kaso po ni parang sa kaso po ni Congressman Arnie Teves, kasi 'di ba Interpol din, pero sinuko siya nung Interpol o nung local police sa sa Timor-Leste, tapos may hearing dun sa korte na yon. Pinag-uusapan ngayon kung ibabalik ba siya sa Pilipinas o hindi. Pero dito sa atin, shortcut, Diretso. Pag diniretso na At saka ang Estado. So mabuti pa ang Timor-Leste na mas sumusunod pa sila doon sa rule of law kaysa sa atin. At si Teves hindi citizen ng Timor-Leste. Biro mo yun, samantalang tayo, dating Pangulo, wag mo na sabihin na binigyan siya ng special treatment kasi doon nasa eroplano kanina yung presser. Tama. Nasa eroplano nun ba siya sa upuan ng presidente. Napakababaw nitong si Torre. The privileges accorded to the president, a former president, that's given. Pero nakita naman natin yung actuations niya, so parang sinasabi sa ibang tao daw ganun. Oo, sa ibang tao ganun. Pero ito naman, biro mong kadadating mo lang tapos dinala ka sa another eroplano para umalis. Hindi ba yung maghanda ka man lang ng panlamig na susuotin? Yung mga ganun, nakakalungkot dahil hindi naman ang ating lahat na naging Pangulo napakahirap.
maging Pangulo sa Pilipinas. 6 na taon lang yan. It would take so much of your energy to be leader of this country. And yet, pag nakita natin, balik ng balik sa datihan, sinisira. And it is a fact na si Presidente Duterte hindi naman siniraan o hininapan ng butas si Presidente Aquino. I mean, let's call a spade a spade. He just said, let's continue, let's move on. There's so much work to do. Nung sinabihan na i-impeach natin si Vice President Leni Robredo, kaagad sinabi niya, stop it. So we had a leader then that knew when to use the levers of power. Today, ngayon, after ng pressure, di ba parang tayong floating. We don't know what's happening. We're just waiting for something. And really, the country is not benefiting from it. Opo. Prof, laging sinasabi ni Marcos Jr. na hindi kinikilala yung ICC. Pero doon sa kanyang mga cabinet members, ginagamit yung mga issue doon sa ICC. Yun nga yung double talk, double speak. Hindi ko alam kung natatandaan pa niya ang mga sinabi niya. Kasi clearly sinabi niya, hindi ko papapasukin. Clearly, we will not support. Clearly, he raised the issue of sovereignty. And then we just woke up one day, straight from the galley of the airport. He was brought to Villamor, and then push come to shove, talagang isinakay. Sa isang panayam nga kay Senador Ronald Bato de la Rosa, kung maalala nyo po, nung nagkaroon sila ng pag-uusap din ni Bongbong Marcos Jr., natuwa pa nga siya 'di ba? Kasi giniit ni Marcos. That was a dinner. Tama. Dinner sa Malacanang. Nung in-interview siya, naka-smile pa si Senador Bato, at sinabi sa kanya na hindi niya papayagan kasi posibleng mangyari sa kanya ni Marcos Jr. Kung papayagan niya. Kaya nga medyo nainis talaga itong Senador Bato dahil sa pagsisinungaling na ni Marcos Jr. No, ngayon ma'am, itong mga pangyayari pong ito na nakita natin, yung pagdagundong ng sigaw ng taong bayan bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, magre-reflect ito sa darating na May 12 election. Tama ka, Admar. Malaking bagay ito. Hindi ko alam kung anong pivot strategy ng administrasyon para mawala sa isip ng tao ito. Probably they will come up with another diversionary tactic, pero kung titingnan mo yung timeline, malapit ang birthday ng dating Pangulo sa March 28, merong April 1, 2, 3 na oral argument sa Supreme Court. So, sunod-sunod yan. I mean, as a communications person, it's very hard to really look how this thing will fly out. Especially for this administration. Ma'am, nababanggit niyo na po yung mga oral arguments. Panlilihis yan? Pang-divert? Dahil nauna na doon sa budget ng PhilHealth, maraming nalaman ang taong bayan doon sa oral arguments na yon, and nakatakda pa dito. Kita ba nila na tagilid sila kaya kailangan nilang gumawa ng desperadong hakbang kagaya nito na talagang ipagpipilitan, paalisin na yan, i-deliver na yan doon kahit na mayroon pang mga proseso na dapat obserbahin? Again, Admar, ang sa akin, it's a totally bubble yung nangyari sa LA. Kasi kung ititrace mo yung timeline, nangyari yung sa LA ng Friday, Saturday morning nagsalita si Jay Ruiz tungkol doon sa we've heard. Okay? Tapos bumalik si Presidente, pwede namang hindi siya bumalik, pero alam niyo naman kung paano si Mr. Duterte, talagang he charged his own destiny. So bumalik siya. Ako ang sense ko, there was a diversion effort from the LA event. And then they finally realized
sunod-sunod yang mangyayari, paalisin na natin yan. Kasi kung nandyan yan during the oral arguments, nandyan yan during the impeachment, sa tingin nila mahihirapan sila i-execute yan. Pero alam mo, Admar tsaka Boss Dada, ang hindi nila nakita yung reaksyon ng tao. Kasi hindi, ito yung sinasabi ko na mag-ingat kayo sa isang leader na umaalis sa kanyang upuan with 80% approval. And I think it was 75 or 70 trust rating. Mag-ingat kayo dyan. Kasi yung residual power, hindi lang residual. Meron pa siyang kapangyarihan dahil mahal siya ng tao. Yun ang dapat pag-ingatan. Kasi kung hindi mo, if you will not take that into consideration at plano ka ng plano, at the moment malubak ka, ang tao babaling sa dating Pangulo. Prof, nabanggit mo yung Destiny. Ipapanood lang natin, ipi-play lang natin yung video bago ang paglapag niya sa Dubai ata ito na bago ang paglapag niya sa Dubai. Ito yung video ni former President Rodrigo Duterte. Panoorin dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya lumapag pala sa the Netherlands. Destiny, anong masasabi mo doon Prof sa kanyang huling mensahe para sa taong bayan? Alam mo, natuwa ako dyan, Admar. Sabi ko, marunong na palang gumamit si Sir ng kwan, ha? Pwede siya nagsa-self-record. Dati, hindi niya pinakwan yan, no? Still, he's trying to reach out to some people. Ako kasi, ang normal kong behavior, sandali lang, you let me down. Galit ako dapat, lalo na sa mga men and women in uniform. Pero siya hindi. Sinabi niya gawin lang natin ang ating trabaho. So that is a leader. Imaginein mo, nakita mo kung paano kinuyog ang iyong common law wife, ang iyong anak, kung paano sila pinag-separate, and yet ganun lang. So with technology, you can practically write a book on mga last words ni Presidente Duterte before he was taken to The Hague. And probably the Filipino community in The Hague can really take care of our President, because nagsabi nga sila, ang gusto mo, paksiw na isda, sige, pagluluto ka namin. So, nakikita mo yung bayanihan ng Pilipino. I guess the best and the worst characteristics of Filipinos come out during crisis, and I just hope that we will weather this crisis in favor of our republic. Opo. Maduktungan ko yung sinabi ni Ma'am Malu. Partner, ako kasi madami tayong majority ng ating mga followers mga nasa ibang bansa. Ang daming nag-message sa akin nung nalaman nilang walang kasama si PRD na nurse, doktor, mag-isa siya. Dami nag-message sa akin na, Boss D, baka naman pwede. Ako na lang, pakiano naman kung kanino pwedeng lumapit. Ako na mag-aalaga sa kanya. Ako na mag-nurse. Marunong ako magturok ng insulin. Mga ganyan. Talagang ang daming mga Pilipino na nagvo-volunteer na willing pa silang umalis sa mga trabaho nila just to take care of Pangulong Duterte. Talagang nakaka-touch din talaga yung mga kababayan natin. Siguro, Boss Dada, isa lang na, kasi kanina binabatikos ako, ang sabi ko lang, ang pwedeng magawa ng isang citizen ay suklian ang magandang asal, magandang panunungkulan ng isang leader. At yung panunukli, napakaliit na bagay para sa atin. Kasi naibigay na natin ang taxes natin eh. A sure proof of I do believe in this guy and I will stand by him for the 6 years he has done. I will help you. Maliit na bagay, maliit na sukli para sa bawat Pilipinong naintindihan na maayos ang ating bansa noong 6 years. Nakita mo ba to, Prof. Malu, kay BBM? Kasi marami nagsasabi sa akin na in-underestimate ni Pangulong Duterte o natin bilang mga Pilipino
si Pangulong Marcos, hindi daw natin alam that he is this evil. Yun ang mga ano ngayon ng mga tao. Nakita mo ba sa kanya yon, sa pagkatao niya, itong ganitong na gagawa siya ng ganitong katinding hakbang? Hindi ko yan nakita. At ang paniniwala ko, redemption ang gusto nila. Kung kausap mo yung kapatid niyang panganay, talaga yun ang gusto iayos ang ligasiya ng tatay nila, ayusin ang bansa. Alam mo, Boss Dada, very rare sa ating politika mabigyan ang anak ng dating Pangulo na magsilbi. Nangyari lamang yan kay Gloria, kay Aquino, at saka ditong kay Marcos. No? It's a very unique club. Kasi siyempre ang gusto nila, mahigitan nila ang ginawa ng kanilang magulang. Pero dito, yung signs na hindi ito magiging maayos was when, uulitin ko, yung pagbibigay ng confidential fund ay konektado sa pagde-designate kay VP Duterte bilang vice chairman ng NTF-ELCAC. Okay? So between sa kanilang dalawa, kung anong order ni Presidente noon, kung bakit kita binibigyan. Okay? So pangatlong bagay, nakita ba natin, kasi naniwala ako na ang gusto niya redemption. Naniwala ako na ang gusto niya maisaayos yung legasiya ng tatay. Alam ko na tamad siya. Alam ko na hindi siya mahilig sa seryosong trabaho. Nakita ko siya kung paano siya bilang senador. Hindi ko ma-judge bilang gobernador. Pero dahil naniniwala ako yung ate ay naandun at pwedeng maggiya, naniwala ako ng possibility. Pero nung nakita ko na wala na siya for the first time, sabi ko iba na ito. At nakita naman natin kung paano inikutan. Yun yung mahirap sa cordon sanitaire, sa leader. Kung paano inikutan at paano na-disengage na sa mga residente, sa mga botante. Opo. Thank you po. Prof, naalala ng ating mga kababayan nung panahon ni Marcos Sr. nung pag-alis niya, nung pinaalis siya, nagkaroon ng people power, nagbunyi ang mga tao. Nung pinaalis si PRRD, iba yung approach ng taong bayan ngayon. Ito ba'y senyales para sa, kumbaga, ito yung, or baka mas lalo pang manggigipit ang kalaban nila sa politika dahil sa naging reaksyon ng taong bayan? Well, alam mo, Admar, nasa critical, ako nga, ang tingin ko, nasa tipping point tayo yung ginawa sa BARM, na pagpapalit ng chief minister, yung nakikita nila na bigla ang bugso ng tao sa Mindanao, yung roadblocks in and out of the National Capital Region, these are signs that, any moment, we might just have a redeclaration of martial law. Is it good for the country? No, it's not. Is it good for the Marcoses? No, it's not. But I think that is the only way they can rein in people. Because the alternative is a different one, which I think no one would want that to happen. It's just that you were given 3 years, and this country is not moving any direction. Do we wait for another 3 years? Na nakita naman natin kung paano ginagamit ang levers ng kapangyarihan. I don't think any decent Filipino would want that.
Ang gusto natin, makabalik tayo, magtrabaho, mag-focus sa trabaho, may sweldo, ang sweldo natin kayang bilhin ang kinakailangan ng pamilya. Yun ang Pilipino eh. Mahaba ang pasensya ng Pilipino, pero this time, parang napaaga ang putok sa galit na nangyari. Alam naman natin na nasa last 3 years na ang administrasyong ito at alam natin sa kasaysayan, nagiging lame duck na yan. Ang iniisip na nila ang darating na 2028 presidential election. Sa tingin mo, magdadalawang isip din yan sila, if ever, kung maggusto man nila para ma-maintain nila yung kapangyarihan, mag-declare ng martial law, pinukaw nila yung attention din ng international community dahil dito sa nangyaring ito. So mas the more natututok at kung gagawin nila yun, mas the more tututukan and possible talaga na magkakaroon po ng mga pag-aabuso din, Prof. Tama ka dun, Admar, no? Ang midterm election kasi is a referendum of the incumbent. So imaginein mo yan, pag pumasok tayo sa presinto sa Mayo 12, ang dala-dala nating imahe ay itong nangyari ng March 11. Ang next 45 days ng 90-day campaign magsisimula sa March 23. So papasok ang lokal. Lahat ng nakakausap ko na mga kandidato parang ipit sila sa nangyayari. Ma'am, paano ang gagawin natin dito? Ma'am, hindi tayo pwede mag-side dito. Lahat nag-iiba. Kaya ito lang, Admar, siguro yung kampanya, yung election cycle na iba ang reaksyon ng tao at karamihan tahimik. Di ba? Wala kang naririnig na trompa. Sabi ko, ano ba yun? Wala pang trompa ako naririnig. Sabi ko, magpa-contest kaya ako. Yung unang trompang marinig ko, bibigyan ko ng presyo. Wala kang naririnig na ganun. Tapos, lahat pabulong. Ano ba pare? Ano ba nangyayari? Totoo ba yung isang sekta na talagang gagalaw sila dahil sa pumirma sa impeachment? At ang mga tao malalakas ang loob na ipakita ang iba't ibang klaseng vote buying. Yung balutin mo ang distrito mo ng mga posters, naka-rolled ang t-shirt, pagbukas mo may brown envelope, may 1,000. Tapos itong recently, merong in-approval ng release na 2 billion para dan sa Region 11. So magtataka ka, ano ito? Binibili nyo ang eleksyon? Nakakatakot yun kasi sinisira nila ang demokrasya. Bilang panghuli na lang, ma'am, kasi magkakaroon ng people power sa May 12, 2025. Ang maliban dito sa problemang politikal sa ating bansa ngayon, nauna nang nagkaroon ng problema na malapit sa sikmura, malapit sa bitukan ng taong bayan, mahal pa rin yung presyo ng bilihin at nabanggit nyo, may epekto ito sa ating ekonomiya. Maraming issue pa tungkol sa korupsyon, pagwaldas sa pera ng taong bayan. Minsahin nyo po sa mamayang Pilipino, lalo na sa kanilang patuloy na pagtimbang-timbang sa kung sino ang kanilang pipiliin sa darating na halalan na makakapagbigay tugon talaga sa pangunahing problema ni Juan de la Cruz. Siguro, Admar, sa mga tagapakinig na botante sa Mayo 12, no? Unang-una po, piliin nyo, suriin nyo ang mga kandidato, kilalanin nyo sila. Kung incumbent yan tumatakbo, alamin nyo po kung anong nagawa at kung paano na-improve ang pamumuhay nyo. At dalhin nyo yung katanungan na na-improve ba ang buhay ko for the last 3 years o hindi? Kung ang sagot nyo ay yes, bumoto kayo sa nais nyo. Kung ang sagot nyo ay no, pag-aralan nyo pa sino ba ang pipiliin ko. Kasi ngayon po, ang karamihan naghahanap ng bagong pangalan, bagong muka. Lahat naman yan nangangako. Pero titingnan natin sino yung kayang tuparin ang pangako.